Hello, good morning guys. Magandang umaga at happy weekend sa inyo. Guys, recap tayo sa trading natin within this week. Alam nyo ba na ang trading natin sa buy ay isang pullback? Pullback lang yung guys, no? Kasi ganito yan guys. Sa hour 4, ito po yun. Yan yung structure ng hour 4. Ito. Structure po yan ng hour 4 guys. Pansinin nyo po. Ito yung structure ng hour 4. Ito yung first resistance or supply. Ito rin yung isang supply. So first, second ito. Then, ito yung first support. Ito yung second support. So, nangyari, itong support na to or demand is na-break sa move na ito. Then, nag-top siya sa D to is. How is to D? Supply to demand. Nag-top siya dyan. Tapos, ito guys, dahil ito ay demand, tapos ito ay supply. So, ang sit up natin guys ay SDD or RSS ang tawag sa iba dyan. RSS or SDD. Kasi ito resistance. Tapos ito support. Yan. Pagka SDD naman, ito supply, ito demand. Breakout demand, din nagtap sa S2D, din ito yung pullback niya. Okay nyo guys, yan yung pullback niya. Dahil yan yung pullback niya, so ito yung rejection na nangyari. Kaya nag-seal ako eh. Ito yung rejection guys, hindi siya inaccept. Dapat babasagin niya tong na to. Yung expected natin magiging 2,000. Kaso nakita ko dito guys, ito yun. Nakita ko, kita nyo yan. Kita nyo yan guys. First rejection ito. Then, nagkaroon ng liquidity sweep. Nung nagkaroon ng liquidity sweep, so, seal na talaga siya. Dahil sa meron na siyang liquidity sweep, tapos may dalawa siyang rejection sa hour 4. Kasi pagka nirefine natin yan guys sa low time frame, example sa M15 tayo. Ito po yung structure ng M15. Ayan o. Yan yung structure ng M15. Nakita nyo guys, dito nagkaroon siya ng break of structure. Pagdating dito nagkaroon din ng break of structure. Pagdating dito hindi na siya nagkaroon ng break of structure, failure na siya. Tapos nagkaroon siya ng rejection. Nagkaroon siya ng rejection. Ayan o. Tapos isa pa dyan, nagkaroon siya ng indecision candle. Kita nyo yan? Yan. Yung doji na yan. Yan yung indecision candle. So, possible na talaga na babagsak siya. At yun nga, bumagsak at nagkaroon pa siya ng mga engulfing candle dito sa portion na to. So, or scoop. So, talagang
ano na siya, bearish siya. Meron siyang dahilan para magbearish. Tapos guys, ang target natin ay ito yung session breaks natin, no? Session breaks natin. Yan, ito yung target natin, session breaks. Yan. Una, nag-buy tayo dito dahil ito yung season breaks natin. Ito guys, hindi ito season breaks Ito yung season breaks natin kasi dikit siya sa ano eh. Dikit siya sa ano. Dito talagang ito yung season breaks talaga, yung lumabas sa ano sa ito yung lumabas sa season breaks line. Ito hindi ito considered. Kaya ito dito ako nagmark ng season breaks. Yan. Yan. So, una na-break yung taas, din nag-retest din up. Tapos, kagabi, ito yung nangyari kagabi, rejection, tapos, down, binasag yung season breaks natin. So, sabi ko nga, pagka nabasag yung season breaks, magiging entry ng sell. Kaya, yun, season breaks, tapos retest, ayan, sell na siya. So, ganyan po yung scenario kagabi. So, pansinin nyo guys, dito sa season breaks natin, ito, season breaks natin. Ito guys, paliwanag ko lang to. Pagka maliit ang zone, katulad yung zone na yan, pag maliit ang zone, ang basihan nyo guys sa support na. Dito na kayo magbabase. Hindi na dito sa maliit na yan. Kasi, sabi ko nga, posibleng basagin yan. So, nagkaroon ng pick out dito. Tingnan nyo. Yan. Kaya, pagka ganyan, automatic agad yung support na ang basihan nyo para makuha nyo yung tamang entry. Kaya dito, ito yung support. So, ito, nabasag. Nag-retest lang ng konti. Nag-retest lang siya ng konti. Tapos, ayan na. Mano na siya. Tapos, nag-retest pa dito ng konti, oh. Nag-retest siya dito. So, yan yung season breaks natin. Kaya, napaka mabisa po yung season breaks natin. Dito rin, nagkaroon din ng, dito, bagamat dito, ito, profitable naman ito, itong season breaks natin dito. Ito. So, ganyan. Tapos, na-break niya rin dito. So, nagkaroon din siya ng sell bias. So, ganun yan guys. Masterin nyo lang yung season breaks natin. Ito rin, oh. Hour 1 din to. So, late din ng zone, di ba? Late din ng zone. So, base ka dito. Dito ka na tumingin sa left side. Pagka mga ganito, malilit ang zone. Punta ka sa left side. Makita mo naman dyan, oh. Resistance become support or is to D. O yun. Yan lang mga sharp entry na makukuha natin sa sa season breaks natin. Dito, season breaks, pick out siya. Tapos na niya, nag-ranging naman dito, hindi man gandang yan, season breaks na yan. Hanap pa tayo dito season breaks, maliit lang, so dito tayo kukuha ng resistance. Ito yung support natin, so basag ito, down. So pag maliit ang zone, tingnan nyo kaagad yung taas para makuha nyo yung tamang entry. Dito, maliit ang season breaks natin. So, dito tayo babase. So, nagkaroon ng pick out. Tapos, basag. Tapos,
So, pagka ganito guys, magkaroon talaga kayo ng SL. So, pagka na-failure naman yung, katulad dito, unang nabasag, nagkaroon naman ng failure, pero nagkaroon muna siya ng maliit na kita dyan. Kasi kung basihan nyo yan guys, basihan nyo yan, ito yung session breaks natin, yan, session breaks natin, yan. So, nagkaroon naman siya ng profit talaga. Basag siya dito. So, nagkaroon siya ng profit dito, nabasag dito, nag-retest dito. Oh, karoon siya ng profit talaga siya. Kaya, madidisiplina yung sarili natin dyan kasi magkakaroon talaga tayo ng SL dyan. Tulad dito, yan, yan, basag, retest. Lahat naman yan, gumagana lahat. Kaya hindi natin masasabing hindi gumagana. Ito rin. Lalo na ito. Oh. Diretso. Session breaks natin kung marunong kang tumingin sa mga DDEs, tapos SDD or RBEs, SBR, madali mong masundan. Tulad nito, ito, session breaks, basag, retest, bang. O, yun. Ba? Simple lang. Ito, maliit session breaks natin. So, dito tayo babase. So, basag, retest. Ito, retest. O, yan. Lahat yan, profitable yan. So, lang guys. Kaya, next week, asahan natin, biris muna to next week siguro. Kasi ito, basag na yung session breaks natin. Din ito, mga retest na lang ito. So, tingnan natin yung session breaks next week dito kung ano mangyari. Pag ito nabasag dito sa baba, tuloy yan. Baba. Pero pag nabasag yung taas, baka i-retest niya tong zone na to. Posible rin yan mangyayari. So, doon lang tayo titingin lagi sa season breaks. Hindi tayo maliligaw. Pag nabasag, magiging iba na yung bias natin. Pagka na-break, din retest, pwede ka naman mag-aggressive entry kung marunong ka sa low time frame. No? Pagka ito, na-refine mo to sa low time frame, pwede ka halimbawa, let's say, sabihin natin dito, pakita natin, in 15 tayo, ito yan. So, ito yan, in 15. Oh, so, ito yung session breaks natin. Yan. Yan. So, dyan pa lang, makikita na natin kung anong mangyayari dyan. So, ito yung support. Support. Dito manggagaling sa support. Makyat. Lagay ka lang ng trend line dito. So, ito na yung magiging entry mo. Tuso na to. Diba? Nahin ko. Lagay ka ng trend line dito. Kahit di mo na gamitan na yan ng SMC. Kuha nyo na yan. Yan. So, kita naman natin. Yan. Ito yung session breaks natin. Yan. Verify natin halimbawa aggressive entry. So, saan nabasag? Ito. Yan. Yan yung candle natin. So, dito, pwede ka na mag-entry. Yan. So, retest, bang. Retest ulit, bang. So, ang mangyari, ang entry mo ay ito. Ito yung entry mo. Yan. So, ito, supply, demand. Yan magiging entry mo. At dito naman nagkaroon ng rejection dito. So, yun lang guys. At happy weekend. Congrats pala sa mga nag-profit tong week na to. Next week, sa muna ako, VIP.
tutorial ng VIP. Pupokus muna ako sa VIP. Okay?